Narito ang mga importanteng karakter sa aklat ng Genesis mula sa Biblia, kasama ang kanilang papel sa kasaysayan ng sangkatauhan ayon sa pananaw ng Kristyanismo at Hudaismo. 1. Diyos Yahweh. Papel, lumikha ng langit at lupa, tao at lahat ng bagay. Siya ang pangunahing tagapag-utos at tagapaghusga ng sangkatauhan. Kahalagahan, pinagmula ng lahat. Nagtatakda ng mga tipan, covenant, at nagpapakita ng awa at hustisya. Adan. Papel, unang lalaking nilikha ng Diyos. Lumabag sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain ng bunga ng kaalaman. 3. Eva, Eve. Papel, unang babae. Nilikha mula sa tadyang ni Adan. Kahalagahan, kauna-unahang ina. Tinukso ng ahas at kumain ng bunga ng puno ng kaalaman, dahilan ng pagkahulog ng tao. 4. Ahas, serpent. Papel, ang tumukso kay Eva. Kahalagahan, simbolo ng kasamaan at pagsuway. Ginamit ni Satanas upang ilayo ang tao sa Diyos. 5. Cain. Papel, panganay na anak ni Adan at Eva. Kahalagahan, pumatay sa kapatid na si Abel, unang pagpatay sa kasaysayan. 6. Abel. Papel, kapatid ni Cain, isang pastol. Kahalagahan, naging kalugod-lugod sa Diyos ang kanyang handog. Unang biktima ng pagpatay. 7. Noah. Papel, matuwid na lalaki sa panahon ng kasamaan. Kahalagahan, pinili ng Diyos upang gumawa ng arka at iligtas ang kanyang pamilya at mga hayop mula sa baha. 8. Abraham. Papel, ama ng maraming bansa. Kahalagahan, pinili ng Diyos para sa tipan, modelo ng pananampalataya at pagsunod. 9. Sarah. Papel, asawa ni Abraham. Kahalagahan, ina ni Isaac sa kabila ng kanyang katandaan. 10. Isaac. Papel, anak ni na Abraham at Sarah. Kahalagahan, tagapagmana ng pangako ng Diyos. 11. Rebecca. Papel, asawa ni Isaac. Kahalagahan, ina ni na Jacob at Esau. 12. Jacob, Israel. Papel, anak ni Isaac, apo ni Abraham. Kahalagahan, ama ng 12 tribo ng Israel, nakipagbuno sa isang anghel. 3. Sorteso. Papel, kambal ni Jacob. Kahalagahan, ibinenta ang kanyang pagkapanganay kapalit ng pagkain. 4. Joseph. Papel, anak ni Jacob at paborito niya. Kahalagahan, ipinagbili ng mga kapatid ngunit naging tagapagligtas ng Egypt at ng kanyang pamilya sa panahon ng taggutom. Ang lumikha ng lahat, isang kwento ng kanyang kadakilaan at kaluwalhatian. Sa simula pa lamang, wala pang anyo ang sanlibutan. Walang liwanag, walang tunog, tanging katahimikan at kawalan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang tinig ang bumigkas. Magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. Ang tinig na iyon ay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lumikha ng langit at lupa. Sa kanyang salita, ang mga bituin ay nagsipagningning, ang mga bundok ay tumindig, at ang mga dagat ay humuni ng awit ng papuri. Sa bawat yapak ng kanyang kalooban, nabuo ang ganda ng sangnilikha. Ganon kadakila ang Diyos. Hindi siya nakita ng tao, ngunit dama siya sa hangin na humahaplos sa pisngi, sa araw na nagbibigay liwanag, at sa ulan na bumubuhos ng biyaya. Ang kanyang mga gawa ay sumisigaw ng kaluwalhatian sa bawat nilalang, mula sa maliit na langgam hanggang sa agilang lumilipad sa kalangitan. Isang araw nilikha niya ang tao sa kanyang sariling wangis. Binigyan niya ito ng hininga, puso at kalayaang magmahal. At sa gitna ng lahat ng kanyang nilikha, ang tao ang itinangi niya. Hindi dahil sa lakas o talino, kundi dahil sa kanyang wagas na pag-ibig. Ngunit nagkamali ang tao. Lumayo siya sa Diyos. Ngunit kahit gaano siya lumayo, hindi siya iniwan ng lumikha. Sa halip, ang Diyos ay patuloy na tumatawag, kumakatok sa puso ng tao. Anak, bumalik ka. Ako'y narito, hindi nagbabago, dakila at tapat magpakailanman. Ang kanyang kadakilaan ay hindi nasusukat sa kataasan ng bundok o lalim ng karagatan, kundi sa kanyang habag at katapatan. Kahit paulit-ulit ang pagkakasala ng tao, ang Diyos ay handang magpatawad. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasasalamin sa mga pusong handang manumbalik at magtiwala. At sa bawat pagbabalik loob ng tao, ang langit ay nagdiriwang. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang makapangyarihan, siya rin ay mahabagin, mapagmahal at makatarungan. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lang makikita sa kalikasan, kundi sa puso ng bawat taong tumatanggap sa Kanya. Pamagat niya dan, ang unang tao, ang nang pagkakamali at ang walang hanggang aral. Simula ng kwento, noong unang panahon, sa simula ng sangnilikha, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ginawa niya ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw, ang liwanag, hangin, lupa, dagat, mga bituin, mga hayop at mga halaman. Ngunit may isa pang espesyal na nilikha ang Diyos, si Adan, ang unang tao. Hinubog siya ng Diyos mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng buhay. Sa kanyang pagmulat, si Adan ay nasa isang lugar na perpekto,
ang Garden ng Eden. Isang paraiso kung saan walang gutom, walang sakit at walang kamatayan. Ibinigay ng Diyos kay Adan ang karapatang panglagaan ng hardin at pangalanan ng lahat ng hayop. Ngunit may isang utos ang Diyos. Huwag mong kakanin ng bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Dumating ang oras na nilikha ng Diyos si Eva, ang katuwang ni Adan, upang hindi siya maging mag-isa. Magkasama nilang tinamasa ang kasaganahan sa Eden, subalit isang araw, isang tusong ahas, ang lumapit kay Eva at tinukso. Siyang kainin ng ipinagbabawal na bunga. Kinain ito ni Eva at ibinigay din kay Adan. At mula sa kagat ng prutas na iyon, nabuksan ang kanilang mga mata sa kasalanan. Mga epekto sa buhay ni Adan, napalaya sina Adan at Eva mula sa hardin ng Eden. Naranasan nila ang hirap ng buhay, pagod, gutom at pagluha. Si Adan ay kailangang magtrabaho ng husto upang mabuhay ang kanyang pamilya. Naranasan niya ang sakit ng pagkawala ng patay ni Cain si Abel, ang isa niyang anak. Mga aral mula sa buhay ni Adan. 1. Pagsunod sa Diyos ay may kahalagahan. Isang simpleng pagsuway ang naging dahilan ng pagbagsak ng buong sangkatauhan. 2. Ang mga desisyon ay may kahalagahan. Yang ating mga pinipiling gawin ay may epekto, hindi lang sa atin, kundi pati sa ating pamilya at hinaharap. 3. Pag-ibig ng Diyos ay laging nariyan. Kahit nagkasala sina Adan, hindi sila iniwan ng Diyos. Binigyan niya sila ng damit, ng pag-asa at ng pagkakataong mamuhay. Picture, may kapatawaran at panibagong simula. Sa kabila ng pagkakamali, patuloy ang plano ng Diyos sa sangkatauhan. Sa lahi ni Adan nagmula si Jesus, ang tagapagligtas. Si Adan ay hindi perpekto. Siya ang unang tao at ang unang nagkamali. Ngunit sa kanyang buhay, nakita natin ang kahalagahan ng pagsunod, pananagutan at pag-asa. Sapagkat kahit siya ay nadapa, ang Diyos ay hindi tumigil sa pagmamahal sa sangkatauhan. Sa kwento ni Adan, makikita natin ang sarili nating mga kahinaan at ang pag-asa na dala ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkukulang. Si Eva at ang halaman ng kaalaman. Sa simula ng lahat, si Eva ay nilikha ng Diyos mula sa tadyang ni Adan. Maganda siya, mabait, at puno ng kagalakan sa paraisong tinawag na Eden. Kasama si Adan, inalagaan nila ang mga halaman, mga hayop, at tinamasa ang presensya ng Diyos araw-araw. Isang araw habang nag-iisa si Eva sa hardin, lumapit ang isang tusong ahas na may mapanlinlang na pananalita. Tinanong siya ng ahas, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga mula sa alinmang puno sa hardin? Sumagot si Eva, maaari naming kainin ang bunga ng kahit anong puno, maliban sa isa, ang puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kapag kinain namin ito, tiyak kaming mamamatay. Ngunit sinabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. Sa halip magiging tulad kayo ng Diyos, mas malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napaisip si Eva, ang bunga ay mukhang masarap at kaakit-akit sa mata. Kumuha siya ng isa at kumain. Pagkatapos ay binigyan niya si Adan at kumain rin ito. Biglang nabuksan ang kanilang mga mata. Naramdaman nila ang kahihiyan at tinakpan ang kanilang sarili ng mga dahon. Nang dumating ang Diyos, tinawag niya sila, Adan, nasaan ka? At sa pag-uusap nila, nalaman ng Diyos ang kanilang pagsuway. Dahil dito, pinalayas niya sila mula sa Eden. Aral ng kwento. Ang pagsunod sa Diyos ay mahalaga. Minsan ang tukso ay mukhang mabuti sa paningin, pero sa huli, nagdadala ito ng sakit at paglayo sa Kanya. Tulad ni Eva, tayong lahat ay kailangang mag-ingat sa mga mapanlinlang na tinig at piliin ang pananampalataya kaysa pagdududa. Ang magkapatid sina Cain at Abel. Noong unang panahon, pagkatapos mapalayas sina Adan at Eva mula sa hardin ng Eden, nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki, si Cain at si Abel. Si Cain ay isang magsasaka. Siya ang nag-aalaga ng lupa at nagtatanim. Si Abel naman ay isang pastol na nag-aalaga ng mga tupa. Isang araw, nag-alay sila sa Diyos. Inalay ni Cain ang bunga ng kanyang mga tanim. Ngunit si Abel, buong puso niyang inialay ang pinakamainam na tupa mula sa kanyang kawan. Tiningnan ng Diyos ang mga alay. Kinalugdan niya ang alay ni Abel sapagkat ito'y taus-puso at pinakamahusay. Ngunit hindi niya kinalugdan ang kay Cain, dahil ito'y inalay ng walang tunay na pananampalataya at paggalang. Nag-init ang ulo ni Cain. Nagselos siya sa kapatid. Sinabi ng Diyos sa kanya, Cain, kung mabuti ang iyong ginawa, hindi ba't kinalulugdan din kita? Ngunit mag-ingat ka sapagkat ang kasalanan ay nag-aabang, ngunit pinabayaang manaig ang galit ni Cain. Inanyayahan niya si Abel sa bukid, at doon sa isang sandaling madilim, pinatay niya ang sariling kapatid. Tinanong siya ng Diyos, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Sumagot si Cain, hindi ko po alam. Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid? Ngunit alam ng Diyos ang ginawa ni Cain. Bilang parusa,
Pinalayas siya sa lupaing kanyang sinasaka. Ginawa siyang lagalag, walang tirahan, daladala ang bigat ng kanyang kasalanan. Aral ng kwento. Ingatan ang puso laban sa selos at galit. Ang tunay na pagsamba ay mula sa puso, hindi sa panlabas na kilos. Ang Diyos ay makatarungan. Alam niya ang laman ng ating puso. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.